Mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal, mga nanonood, at pagpalain po ng ating Panginoon ang ating morning devotion with Pastor Rod. At ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay karugtong po ng ating napag-aralan noon, mga unang araw, about faithful followers of Christ. At ang ating pong text ay matatagpuan sa Colossians chapter 1, 2 to 6 ating pong basahin. Colossians chapter 1, 2 to 6. To the saints and faithful brethren in Christ, which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which you have to all the saints. For the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it that also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Amang banal, salamat po sa napakagandang umaga. At pinapanalangin po namin ang aming pong morning devotion, faithful followers of Christ, ay tulungan niyo po kami, Ama, na kami po ay magiging tapat sa inyo hanggang sa huli. At pagpalain niyo po ang mga nanonood at patuloy niyo po kaming palakasin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itong aming sabot na langin. Amen. So napakaganda po na ating ipapakita sa buong mundo na we are faithful followers of Christ. Paano nga ba masasabi na tayo po ay mga faithful followers of the Lord Jesus Christ? Aralan po natin yung mga napag-aralan natin. Una, dapat meron po tayong faith in Christ. Amen po. At itong faith na ito ay faith na nagliligtas. Ang faith na ito ay ipinapangaral o sineshare, faith that published. At napag-aralan din po natin na faith that encourage. So, sana mayroon tayong ganyang pananampalataya, katulad po ng mga taga-Colossae. At yung faith po nila ay nag-grow. So yun po ang unang pagpapakita natin na tayo po ay faithful followers of Christ, ay meron po tayong tunay na pananampalataya kay Kristo. Pangalawa po ay nabubuhay po tayo sa pagmamahal. Ipinapakita natin sa buong mundo na tayo po ay followers ng ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay nagmamahalan sa isa't isa. At katulad nga ng nasabi ko kahapon na napakaganda, napakasaya mabuhay sa mundong ito kung tayo po ay namumuhay ng may pagmamahal. Dahil alam po natin, ang pagmamahal, malaki ang nagagawa sa buhay ng isang tao. Kaya ito po ay pinakita ng mga taga-Colossae, mga kapatid natin dyan, na sila po ay faithful in loving the brethren. Okay? At dyan po ay ipinakita nila, pinakita rin ng mga Ephesian believers, at pinakita rin ni Apostol Pablo, o kahit saang lugar, no, basta ang isang Kristiyano ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ay pinapakita niya, mahal niya ang kanyang kapatid sa Panginoon. Amen po. At sa pag-aralan po natin, loving others is loving God. Pag mahal natin ang Diyos, mahal rin po natin yung mga tao. Amen. At napag-aralan rin natin kahapon yung mga ways of loving the brethren. I-review lang po natin. Number 1, do good, not evil. Number 2, forgiving one another. Number 3, listen to them. Number 4, be hospitable. Number 5, pray for one another. Number 6, encourage one another. And number 7 po, be generous. Okay, yan po yung ating napag-aralan. At ngayong umaga ay ipapagpatuloy po natin ang follower ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo po ay maraming po mga blessings. Siguro naalala nyo mula nung tumanggap ka sa Panginoong Hesukristo bilang sarili mong tagapagligtas at naging follower ka ni Jesus Christ,
hindi mo na mabilang sa inyong mga daliri ang napakaraming blessings na ibinigay ng Diyos sa iyo. Amen po. Kumpara po yung buhay natin noon na punong-puno ng pait, punong-puno ng pagkatalo, at ngayon po na tumanggap na tayo sa ating Panginoon at sumusunod po tayo kay Kristo, ay napakarami pong blessings ang ating natanggap. At ang unang blessing na makikita po natin dito ay yung grace of God. Grace of God. Basahin po natin sa Colossians chapter 1 verse 2. To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you. See, nakita niyo yun mga kapatid. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So, unang blessing na matatanggap po natin ay yung grace ng Panginoon. Ano po ba yung grace? Grace is the love of God shown to the unlovely. The peace of God given to the restless. The unmerited favor of God. Another meaning of grace is God's choosing to bless us rather than curse us, as our sin deserves. It is His benevolence to the undeserving. So, hindi po tayo karapat-dapat, pero ginawa niya po tayong karapat-dapat. Sa Ephesians 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Hindi po tayo karapat-dapat, pero ginawa po tayo ng Diyos na karapat-dapat. So, ito pong grace of God ay ito po yung mga regalo ng Diyos o gift ng Panginoon sa atin. No? Kaya pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, kay Kristo, ay hindi lang ngayon ang araw na bibigyan ka ng blessings ng Panginoon, kundi araw-araw po ay bibigyan ka ng Panginoon ng blessings. Dahil sinasabi sa Proverbs 28 verse 20, a faithful man will abound with blessings. Amen? So, a faithful man, maliwanag po na sinasabi ng Proverbs 28:20 na very specific po, yung mga faithful men, yung mga faithful na Kristiyano o followers ng ating Panginoong Jesucristo will abound with blessings. So, hindi lang isang blessing ang matatanggap natin mga kapatid, hindi lang dalawa, kundi maraming blessings. No? Amen? So, yun po yung napakaganda na kung tayo po ay magtatapat sa ating Panginoon, ay ibubuhos niya po ang maraming pagpapala sa buhay natin. Ngayon, ano ba yung mga pagpapala na sinasabi ng Biblia? So marami po, no? Physical, material, emotional, spiritual, no? Blessings. Like the provision of God. We are in the pandemic nowadays, but still the Lord is providing us our daily needs. No, meron po tayong trabaho. Binibigay niya po ang ating pagkain sa araw-araw. Pangalawa, yung blessing na tatanggap po natin ay protection ng ating Panginoon. At alam niyo, pag faithful ka sa ating Panginoon, ay siya yung patuloy na maggagabay sa iyo. Kahit kabilaan ang mga nagkakasakit ng COVID o may mga aksidente nangyayari sa ating paligid, tayo ay namumuhay sa mundo ng walang kasiguruhan, pero ang Diyos po ang magpro-protect sa atin. Amen po. Naniniwala ako na ang Diyos ang magbibigay ng maraming protection po sa mga faithful brethren. Okay? At mararanasan rin po natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi po tayo natatakot dahil andyan ang Diyos na sa ating tabi. At hindi po tayo nagkakaroon ng alinlangan, kundi we are so confident that God is always with us. At yung power na ibibigay ng Diyos sa atin. So, 4 na P po yan, no? Provision, protection, presence, and power ng ating Panginoon. Power na kaya nating magpatuloy sa mundong ito sa kabila ng mga pagsubok. Meron po tayong kapangyarihang mag-witness. Meron po tayong kapangyarihan na labanan ang tukso at magtagumpay sa mga kasalanan, paghihirap at maraming pagsubok
sa buhay na ito. At ito po yung nais ng Diyos talaga kung titingnan po natin sa 3 John 2. Walang chapters to, no? One chapter lang, no? 3 John chapter 1 verse 2. Tingnan po ninyo ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Sabi po dito, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, ito po ay balanse po ang Diyos, no? Ang blessing po na sinasabi po dito ay physical blessings at spiritual blessings, no? Magpa-prosper daw ang ating buhay, no? That is material, at pati yung natin, yung health, no? Bibigyan tayo ng Panginoon ng good health. Kaya tayo namang mga tao ay alagaan natin yung templo ng Diyos. Itong katawan natin, huwag po tayong kain ng kain. Mga kapatid, diet po tayo at alagaan din natin ang ating sarili sa pamamagitan ng exercise. Dahil kahit nais ng Diyos na pagpalain tayo physically, yung health natin, mahilig naman tayo sa soft drinks, mahilig naman tayo sa matatamis at matataba, hindi po talaga tayo pagpapalain ng Diyos. So, yun po ang blessings ng ating Panginoon. Gusto niya maging malusog tayo at napakasarap mabuhay sa mundong ito kung malusog po tayo, mga kapatid. At sabi po rito, even as thy soul prospereth. So very balance po ang ating Panginoon. Nais niya na pagpapalain niya tayo materially, physically, spiritually. Yan po ang nais ng Diyos. Amen po? Basta tatandaan nyo ang Proverbs 28 verse 20, a faithful man will abound with blessing. So yun po yung unang blessing na ating napag-aralan, the grace of God. Yan po ay regalo ng Diyos, blessings na dumating sa ating buhay. At second blessing na ibibigay sa atin ng ating Panginoon ay peace from God, yung kapayapaan po. Balikan po natin ang ating teksto sa verse 2. Colossians chapter 1 verse 2, sabi po dito, Beloved, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So yun po yung dalawa, no? Grace una, pangalawa ay yung peace na ibinibigay ng ating Panginoon. Amen. Ang peace po ay hindi nababayaran. Yan po ay ibinigay ng Diyos sa atin nung tinanggap natin si Kristo. Dalawang klase ng peace. Peace of God, yan po ay tayo naging kakampi na ng Diyos, hindi na tayo kaaway ng Diyos. We are reconciled with God. No? Yun po ang tinatawag na peace of God. At yung pangalawa ay peace with God. No? So, peace with God and peace of God. Nagkabaliktad yata, no? Yung peace with God, yun po yung reconciliation. Ito namang pangalawa ay peace of God, yung kapayapaan na ating nadarama kahit sa gitna ng mga pagsubok. At meron pong isang artist na nag-drawing, pinakita niya po ano ba yung peace. So alam niyo, yung mga artist magagaling yan, no? So siya po ay gumuhit at ng isang napakagandang waterfalls, no? Na napakalakas yung tubig, no? At doon sa may likod ng waterfalls, doon sa may medyo taas, ay andron yung isang sanga na andron yung nakadapo yung isang ibon na umaawit. Na sa kabila ng rumaragasang tubig na malakas na tubig galing sa waterfalls, andron yung ibon sa likod ng waterfalls na umaawit. So yan po ay napakagandang larawan ng peace, mga kapatid. Dahil sa gitna po ng magulong mundong ito, ay ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya pag minsan nagbibiro ako sa mga kapatid natin, sino dito ang natutulog ng payapa? Tululaway pa. No? Joke lang po. No? Minsan talaga dahil sa sarap ng tulog mo ay pati laway natin ay tumutulog, mga kapatid. No? Pero ang sarap po talagang matulog na wala kang inaalala, na ang peace of God ay nasa atin, mga kapatid. No? Amen? At sinasabi nga po sa John 16 verse 33, These things have I spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome
the world. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Ang peace ay matatagpuan lang po natin kay Jesus Christ. At napakaganda rin yung sinabi sa Psalm 72 verse 7, "In His day shall the righteous flourish, and abundance of peace, so long as the moon endureth." The abundance of peace. So, marami po tayo peace na ibibigay ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, ang peace ay natatanggap rin po natin dahil sa ating mga panalangin. Sinabi po sa Philippians 4:7, "And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Sa preceding verse o sa naunang mga verse, ang tinutukoy po dyan ay yung panalangin, no? Manalangin daw po tayo sa Panginoon, ibigay po natin lahat ang ating mga request sa Kanya. At sinabi doon sa verse 7, and ito po yung magiging resulta ng panalangin, "And the peace of God, which passeth all understanding." Hindi natin kayang isipin, no? Na hindi natin ma-explain, yun po ang ibig sabihin, "which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Itong peace po na ito ay it will guard our hearts and our minds. Kanyang iingatan ang ating puso at ang ating isipan na mararanasan po natin ang tunay na kapayapaan. So ang ganda mga kapatid kay Kristo na ang follower ng ating Panginoong Hesukristo, if we are faithful follower of the Lord Jesus Christ, makakatanggap po tayo ng maraming blessings. At ang blessing na ating napag-aralan ngayong umaga ay the grace of God. Kahit hindi po tayo deserving, pero andyan ang regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos sa atin mga kapatid. At yung pangalawa po ay meron tayong peace of God. Kaya in our conclusion, pandemic is a wake-up call of God for us to be faithful. Kaya nangyayari po ang ganitong mga pangyayari sa ating kapanahunan. Maraming nagkakasakit, maraming namamatay. No? Nung last week, nagkaroon kami ng Google Meet ng aking mga kabat sa seminary. Yung isa po ay ang kanyang pamangkin, 23 years old, namatay. No? Napakagandang dalaga. At mayroon namang napakabatang doktor at napangasawa niya po ay pastor. No? Pareho silang batang-bata pa, ay namatay rin po sila sa COVID. At sinabi rin ng aking kaibigang pastor sa Amerika na may mga kaibigan rin siya, mga pastors na namatay na rin po dahil sa COVID. Kaya ito po ay hindi gawang biro. Kaya patuloy lang po tayo maging faithful. No? Ito pong nangyayari sa atin sa mundong ito ay pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na sama-sama po tayo maging faithful followers of the Lord Jesus Christ. Life is so short, mga kapatid. Napakaiksi po ang ating buhay at dapat araw-araw ay isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Isuko natin ang ating buhay and be faithful to Him and show to the whole world that we are all faithful followers of the Lord Jesus Christ. Pagpalain po tayo ng Diyos, mga minamahal, at patuloy lang po kayong sumabaybay sa ating morning devotion with Pastor Rod. And please subscribe also to my channel sa YouTube, Channel of Blessings, and share this video to our friends. God bless you, and shall we pray. Our Heavenly Father, we are so thankful, Lord, that you are faithful God. Dalangin po namin na tulungan niyo po kaming inyong mga anak na we will be faithful followers of the Lord Jesus Christ. Kahit po mahirap, pero dalangin po namin sa mamagitan ng inyong banal na Espiritu, inyong lakas, Panginoon, kami po ay magtatapat sa inyo hanggang sa huli. Pagpalain niyo po ang inyong salita, maging ang lahat ng mga nanonood. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samod dalangin. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga at magandang araw. Bye-bye. See you again.